Mahigit 30,000 o 30,000 na mga absentee voters sa hanay po ng Philippine National Police nakibahagi rin dito ho sa local absentee voting ngayong pong araw. May update dyan si Bombo Bea Penisa. Nagsimula ng bumoto ngayong araw ang higit sa 30,000 na kapulisan ng Philippine National Police para sa ikinasang 3 araw na local absentee voting ng Commission on Elections. Pinangunahan mismo ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang unang araw ng pagboto ng mga pulis, ngayong araw na siyang magtatagalaman ng 3 araw. Ayon kay Marbil, isang malaking bagay para sa kanilang hanay na makaboto bago pa man mag-umpisa ang national and local elections para magkaroon sila ng sapat na oras na makapaghanda para sa araw ng halalan. Layon kasi nito na makaboto ng mas maaga ang mga pulis at iba pang personnel na itatalaga sa iba't ibang bahagi ng bansa at magbabantay lalo na sa mahigit 37,000 voting centers sa buong bansa sa mismong araw ng botohan. Anya, nais niya na maging 100% full deployment ang kapulisan sa araw ng eleksyon para sa pagsiguro ng seguridad at kaligtasan ng publiko sa araw na iyon. Dagdag pa rito, mismong si Marbil na rin ang nagkumpirma na mag-iikot-ikot ang kanilang hanay sa kanyang pangunguna sa mismong araw ng botohan para matiyak na walang magiging aberya sa halalan ngayong taon. 1,000, no? 30,000 absentee voting sa PNP. So, it will give us more time. Kasi talaga, gusto natin talaga 100% yung mga police natin na duty po kami. Ako mag-iikot ako during election. Marami po mga officers sa amin tinanong po sila. Ganun sila sumubay sa atin. Proud ka na talagang you can vote freely. Diba? Kaya nga, limited lang. Pagka absentee voting, you're limited to Senate and Congress. Actually, first time na nag-vote ng absentee voting, I usually vote for long. Galing. Ang galing ng proseso natin. Ang gagaling ng mga pulis natin yung helping that sa election. And it will be more pagka nag-replicate natin sa iba. Samantala, nag-umpisa naman kanina ang absentee voting sa kampo pasado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon na siya namang magtatagal ng hanggang Miyerkules, Abril 30. Kabilang din sa mga pinayagan na maagang bumoto ng COMELEC ay ang mga personnel mula sa hanay ng Armed Forces of the Philippines at maging mga kawani ng media. Live mula dito sa Quezon City, Bombo Bea Penisa para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country, Basta Radio. Bombo!